Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kabubukas pa lang pero gumuho na agad ang isang bahagi ng Cabagan-Santa Maria Bridge sa Isabela kagabi. 6 ang sugatan, kabilang ang isang batang cancer survivor na kinailangang operahan. Posible o manong hindi kinaya ang bigat ng dumaang truck na doble ng pinayagan sa tulay. Aalamin din kung tinitipid ba ang konstruksyon ang mga nakulikam na tagpo. Kasunod ng pagguho sa pagtutok ni Joseph Moro. Patay ang engineer nito. Hindi magkamayaw ang mga rescuer na pang napasugod sa Cabagan-Santa Maria Bridge sa Isabela nang bumigay ito bandang alas 8 kagabi. Kita ang isang truck habang tila nakabitin sa pagkakaumang dahil tuluyang bumagsak ang kaputol ng tulay na dadaanan sana nito. Damay din ang 2 SUV at isang scooter na bumabaybay rin sa tulay noon. Nabalian ng binti ang isang 8 years old na cancer survivor kaya kailangang operahan sa isang ospital. 5 iba pa ang sugatan. Nabalian po ng binti. The rest, minor injuries lang naman po, cuts and bruises. Hindi naman agad nahagilap ang driver ng truck. It's either nag-flee yung dump truck driver at kanya kung meron man siyang pahinante. Pero kanina ay sumuko na rin ito ayon sa Cabagan Police. Hanggang kanina ay nakahambalang pa rin ang truck na may dalang mga graba at ang mga nadamay na sasakyan sa tabi nito. Nitong Pebrero lamang nang buksan ang tulay na ginastusan ng abot 1.2 billion pesos pero para lamang sa mga light vehicle. Bagamat 2014 sinimulang gawin, natitigil ang konstruksyon dahil sa hindi regular na pagpondo sa proyekto. Niretrofit pa ito noong March 2023 para patibayin ang ilang bahagi alinsunod sa updated na design code ng DPWH. Pero hindi raw ibig sabihin na may problema simulat sa pool ang disenyo nito. Ang main reason ng retrofitting natin is to additional strengthening para sa earthquake effect po. Pero tila hindi kinaya ng tulay ang sobrang bigat ng dumaan truck ayon sa DPWH. 102 tons ito, halos doble ng 45 tons sa itinakda ng batas na maximum na kapasidad ng kahit anong tulay sa bansa. So ang ginawa natin ngayon, sir, yung bato mismo, pinatest natin para makuha natin yung actual na specific gravity ng boulders mismo, sir, para totoo po siya. Gayunman, gusto munang malaman ng DPWH kung yan talaga o may iba pang posibleng sanhi ng pagbagsak ng bahagi ng tulay. Kabilang din sa posibleng investigahan ng kontraktor nito na RD Interior Junior Construction at kung tinipid ba ang tulay. Lahat po yung aspeto na yun, sir, ay tinitingnan po natin, sir. May nakausap kami sa kumpanya pero hindi raw siya ang otorisadong magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Tuloy ang investigasyon sa pagkamatay ng 2 Russian diver na tinangay umano ng malakas na agos sa Batangas. Natagpo ang walang braso ang isa sa kanila, kaya nabanggit ng Coast Guard ang posibleng shark attack. Bagay na pinagdudahan naman ng isang diving expert. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kita sa kuhang ito ang malakas sa undercurrent o agos sa ilalim ng tubig kahapon ng hapon sa Verde Island sa pagitan ng Mindoro at Batangas. Ayon sa Philippine Coast Guard, posibleng current tulad nito ang dahilan kung bakit nahiwalay ang 2 Russian divers sa 2 nilang kababayan at kanilang master diver. Habang nag-scuba diving malapit sa purong bato sa Verde Island ng Batangas City, alauna kahapon. Nakaahon ng huling 3 pero nawala ang 2. Sa isang diver, Humingi ng saklol ang 3 nakaahon nang hindi lumutang ang 2 kasamahan. Natagpuan ang isa makalipas ng 1 oras at itinakbo sa ospital sa Batangas pasado alas 3. Pero sa kasamaang palad ay diniklarang dead on arrival. Mag-aalas 6 man kahapon nang matagpuan ang isa pa. It was attacked by a shark. Maraming mga shark dun sa area, sir eh. So, ginawa nung tropa, inikot-ikutan nila, sir, para ma-prevent na wag i-attack talaga, sir. But nung na-retrieve nila yun, sir, fortunately, he lost his both arms. Both arms yung wala na, sir. Ayon sa Coast Guard, ito ang unang insidente ng pag-atake ng pating sa mga diver sa Verde Island na isang sikat na dive spot. Pero sabi ng batikan dive instructor na si Romir Aglugo, hindi dapat agad sabihing shark attack nga ang nangyari. Ni minsan daw sa mahigit 4 na dekada niyang karanasan ay wala pa siya nakitang diver na inatake ng pating. I will never believe that shark will attack because every dive
na ginawa ko dyan, may shark kami nakikita. Okay. Sabi nila, marami raw shark paali-aligid doon. Oho. Ay natural because that is the breeding and feeding site of all marine life. Kaya you will really see sharks around Verde Island. Kailangan daw imbestigahan muna na mabuti ito dahil maraming posibilidad sa nangyari at maaring lilikha lamang ito ng takot sa isang ipinagmamalaking dive site sa bansa. I could say, baka yun because of strong current waves, hinampas-hampas na yun sa corals kasi sa lakas doon talagang magkakalasog-lasog ang katawan mo. Yung mga expert pwede magsabi kung yung wound ba is caused by bite marks or by sharp objects na slash or na sugatan dahil sa mga sharp edges of stones. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Coast Guard Batangas sa insidente. Pero sa ngayon, pinag-iingat muna mga dive resort at pinasusunod sa mahigpit na safety protocols habang bumubuo ng mga posibleng polisiya para iwasang maulit ang trahedyang ito. Nananatili naman sa ospital sa Batangas City ang labi ng unang natagpo ang diver habang dinala ang labi na ikalawa sa isang punerarya sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro kagabi. Doon din tumutuloy ang mga nakaligtas na turista. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Kaugnay pa rin yan, nakikipag-ugnayan na ang Embahada ng Russia sa mga otoridad sa Pilipinas, gayon din sa mga medical institution kung saan dinala ang mga labi ng mga biktima. Hinahanap na rin daw nila ang mga kaanak ng dalawang nasawi. Natagpuan ang ilang police uniform sa van ng sinakyan ng estudyanteng Chinese na kinidnap sa Taguig na tila tugma sa pahayag ng ina ng biktima. Sa van din natagpo ang patay. May saksak at may marka ng pagbigti ang driver ng biktima. Nakatutok si Ian Cruz. Ito ang luxury van na pag-aari ng kinidnap na 14 anyos estudyanteng Chinese sa Taguig. Na-recover ito sa San Rafael, Bulacan noong February 21, isang araw matapos lukutin ng biktima. Kapansin-pansin na may dent o UP sa kaliwang likuran nito na tugma sa kwentong binangga ito kaya bumaba ang driver at naisakatuparan ng kidnapping sa batang Chino. Tanggal ang digital rearview mirror na naglalaman ng storage device sa mga kamera ng sasakyan. Naiwan na lamang ang kable na dating nakakabit doon. Basag din ang monitor sa dashboard. Sa loob ng van, natagpo ang patay ang 29 anyos na driver ng estudyanteng Chinese. Ayon sa San Rafael Police, hindi agad nakita ang bangkay dahil bukod sa madilim na tint, may shade pa sa loob ng nakalak na sasakyan. Sa sahig sa likod ng driver's seat, natagpuan ang bangkay na nakadapa. Nasa likod umano mga kamay nito pero wala namang tali. Pero may marka raw ng pagbigti sa lieg nito at may natagpuan daw na wire ang mga otoridad. May saksak din sa ulo at tagiliran ng driver. Tingin ng pulisya, sa loob ng sasakyan pinatay ang driver na kinilala sa alias na Reggie. Yung amount po ng blood dun sa floor is parang dun po talaga siya tumulo. Posible rin daw na patay na ang lalaki bago pa dumating sa San Rafael, kaya inabandona na lang sa lugar ang van ng mabilisan. Sa lugar na ito, sa gilid ng punong kamatsile, inabandona ang isang luxury van kung saan natagpo ang patay ang isang lalaki na driver ng nasabing van. Itong lugar na ito sa Barangay Kaingin dito sa San Rafael, Bulacan ay 100 meters lamang ang layo mula sa bypass road na nagsisilbiring daanan mula North Luzon Expressway patungo ng norte. Malamang din daw, pamilyar sa lugar ang mga suspect at pinaniniwalaang madilim pa ng iwan ng luxury van noong February 21. Ilan pa sa mga nakuhang ebidensya ng San Rafael Police ang 3 upper athletic uniform ng PNP at 2 pang-ibabang uniforme. Matatanda ang sabi ng ina ng dinukot na estudyante na nakadamit pulis daw ang mga kumidnap sa kanyang anak. Kung sinasabi po nila na during the commission po nung pag-abduct po sa kanila, nung insidente, is dressed as police officers, yun po, yung na-recover po natin, yun po talaga yung magpapatotoo doon. Nakakalat na po siya eh. Dito po, meron po dito sa second row, tsaka meron din po doon sa third row. Yung pants po sa third row seat na namin nakita. Ayon sa ina ng dinukot ng Chinese, ang kanilang driver daw ay dating nagtrabaho sa casino sa Clark at madalas ipinapakita ang kotse at tirahan sa social media kaya posibleng naging target ng masasamang loob.
Bukod sa pamahalaan ng Pilipinas at pulisya, ay nagpapasalamat din sa Chinese Embassy ang ina ng bata, gayon din sa international school na pinapasukan ng anak na nagsuhestyong idulog sa PNP anti-kidnapping group ang kaso. Nakalabas na sa ospital ang biktima na pinutulan pa ng daliri ng mga kidnapper. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang mga dumukot sa bata, kabilang ang person of interest na si Wang Dan-yu alias Baolong. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Sa mga may lakad ngayong weekend at balak dumaan sa NLEX, mas mahal na toll ang kailangang bayaran kasunod ng pinayagang taas singil ng Toll Regulatory Board. Nakatutok si Bernadette Reyes. Taas singil sa toll sa North Luzon Expressway ang sasalubong sa mga motorista ngayong linggo, March 2. Para sa mga sasakyang dadaan sa open system mula Balintawak, Caloocan o Mindanao Avenue hanggang Marilao, Bulacan, 5 pesos ang dagdag sa Class 1 o mga kotse at SUV, 13 pesos sa Class 2 o mga bus o maliliit na truck at 15 pesos sa Class 3 sa malalaking truck. Para naman sa mga sasakyang dadaan sa closed system o yung mga diretsyong biyahe mula Balintawak hanggang Santa Ines, Mabalacat, tataas ang toll ng 57 pesos para sa Class 1, 142 pesos para sa Class 2 at 171 pesos sa Class 3. Ayon sa TRB, 2022 pa naghain ng toll adjustment ang pamunuan ng NLEX. Regular adjustment na tinatawag every 2 years. Ngayon lamang po sila binibigyan ng pagkakataon makalikom ng karagdagang paniningil after complying with all the requirements. Pero panahon na po pang sila ay makalikom ng pambayad nila sa kanilang pagkakautang sa mga lenders nila at karagdagang gastos din. Nauunawaan naman daw ng mga motorista ang taas singil sa toll. Sa tingin ko naman ma'am, maganda naman po yung service po ng serbisyo po ng NLEX. So, okay lang naman ma'am yun. No choice talaga, susunod na lang tayo. Ayon sa TRB, taong 2023 pa dapat tataas ang singil sa toll pero ngayon lang ito ipatutupad matapos dumaan sa masusing pag-aaral. Dagdag pa ng TRB, kapalit ng dagdag singil, dapat magpatuloy ang maganda at maayos na serbisyo mula sa toll operator. Ayon sa TRB, inutay-utay ang dagdag singil sa halip na isang bagsak para hindi gaano mabigat sa mga motorista. Kalahati lamang sa March 2 ang sisingilin, yung kalahati baka next year na kung kakailanganin pa. Ang ating bigyan naman ng pagkakataon ng ating mga investor operator na mabawi rin din nila ang kanilang investment, mabayaran nila yung mga pagkakautang, kumita ng konti. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mahaharap sa patong-patong na reklamo ang dating empleyado ng First Family dahil sa panloloko umano gamit ang pangalan ng Pangulo. Ang suspect nagpapakilala pa umanong undersecretary. Nakatutok si Von Aquino. Warrant ng Branch 169 sa Pasig City. Sa bisa ng 2 warrant of arrest para sa kasong estafa, inaresto ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang lalaking ito sa Pasay City. So ikaw ay may karapatan magkaroon ng sariling abogado kung kayo walang kakayahan. Ayon sa CIDG, inireport sa kanila ng Office of the Special Envoy for Transnational Crime na ginagamit umano ng suspect ang pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos sa panloloko ng mga contractors at negosyante. Nagpapakilala rin umano siya bilang undersecretary na kaya umanong mag-facilitate ng government projects kapalit ng 3 to 5% na komisyon. They're using this to encourage people, to juke people into believing that they can actually influence the outcome of procurement processes, especially bidding and supply contracts. So hindi totoo yun. Ayon sa CIDG, naging lehitimong empleyado ng First Family ang suspect bago naluklok sa pwesto ang Pangulo. During the election, he is among the persons who is handling the IT matters, IT infrastructure, engagement of sa social media, yung ganon. So marami siyang mga nagawa at ginawa. Pero yun nga lang, nalihis ng landas. Bukod sa 2 estafa case na inihain ng 2 magkaibang complainant, nagsasagawa ng panibagong case build-up ang PNP-CIDG. Ayon sa CIDG, daan-daang milyong pisong halaga ng mga kontrata ang pinasok ng suspect. Kaya kami nananawagan din sa iba pang mga nilapitan itong taong to na baka kayo ay nakapagbayad ng down payment ng pera. You can file your complaints with us. Sir, meron po kayong fast
kasong estafa. Ano po masasabi niyo po doon? Sinubukan namin kunan ng pahayag ang suspect pero hindi siya kumibo ng aming tanungin. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang Malacanang kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Inireklamo ng COMELEC ang isang vice mayoral aspirant sa Isabela kaugnay ng mapanira umanong post tungkol sa posibleng dayaan sa eleksyon. Hindi lang siya ipapadisqualify kundi plano ring ipadisbar. Ang tugon niya sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Magkasamang sinampahan ng criminal complaint ng Commission on Elections at ng PNP Anti-Cybercrime Group si Attorney Jeriel Harold Respicio, isang aspirant sa pagka-vice mayor sa Reyna Mercedes, Isabela. Kaugnay ito ng umunoy mapanirang impormasyon na pinost ni Respicio sa Facebook na nagpakita kung paano umano pwedeng madaya ang eleksyon sa Mayo. Naharap si Respicio sa reklamong cyber libel o paglabag sa Cybercrime Prevention Act at Article 154 ng Revised Penal Code sa Manila City Prosecutor's Office. Idiniin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi raw totoo ang sinasabi ni Respicio sa video at hindi mamamanipula ang mga election machines. Pinaalis na rin ng COMELEC sa Facebook ang naturang video. Meron po siyang mga pinalabas sa ating pong sa social media, sa Facebook, more particularly na mga video na sinasabi niya na kaya daw niyang manipulahin ang ating vote counting machines at sinasabi rin niya na meron daw mga backroom program na kayang gawa ng paraan ang lahat ng ang eleksyon. Ito po ay napaka-dangerous, napaka-mapanganib. Maliban sa misinformation, napakamapanganib po ito sapagkat isipin nyo, ngayon palang kinukondisyon ang isip ng sambayanan na pwedeng gawa ng paraan ang ating pong halalan. Ito raw ang unang pagkakataon na nag-file ang COMELEC Task Force KKK laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Plano rin nilang mag-file ng disqualification case laban kay Respicio at ipa-disbar ito bilang abogado. Gusto natin patunayan po dito na hindi basta-basta pwede kang magbigay ng kahit na anong pananalita na nakakasira sa kredibilidad hindi lamang ng institusyon, kundi ng ating halalan lalong-lalo na. Depensa naman ni Respicio, ang intensyon niya ay masabihan ng COMELEC tungkol sa kahinaan umano ng sistema. Ang punto ko doon was, kapag konektado yung voting machine sa internet before printing ng election return, pwedeng madaya yung election. Pinakita ko yun sa COMELEC para maintindihan nila yung vulnerability at sana maitama nila iyon. Kukonek lang po siya, lalagyan lang po siya ng transmission device kapag nakapag-imprenta na at nakapagpaskil na ng result sa bawat presinto. Malalaman na kaagad yung boto bago ka pa man mag-transmit. Pinanindigan din ni Respicio ang kanyang naunang pahayag dahil sabi niya, isa rin siyang IT expert. Kailangan kong harapin lahat ng kaso na ito. Hindi ako titigil, hindi ako atras sa laban. Nagpunta naman sa COMELEC ang ilang nagpakilalang dating rebeldeng komunista. Nagdala sila ng sulat para kay Garcia at humiling na maamyandahan ang resolusyon ng COMELEC laban sa discrimination at political labeling. Pinagbabawal din ng resolusyon ang red tagging sa election period. Pero sabi ng mga dating rebelde, may karapatan silang magsalita laban sa anilay mga kalaban ng gobyerno. Kailangan naming isaliwala at kailangan naming sabihin sa mga tao kung ano ang ginagawa ng CPP, NP, NDF at ang mga legal fronts nito. Wala pang reaksyon ng COMELEC dito. Nagsama-sama naman ang COMELEC, NAMFREL, PPCRV, Lente, DICT, PNP at iba pa para magpahayag ng commitment na pangalagaan ng integridad at kredibilidad ng halalan sa gitna ng banta ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at makakasama natin ngayong Friday Chikahan si Miss Universe Philippines 2023, Michelle D. Michelle. Thank you, Miss Vicky, and happy Friday Chikahan mga kapuso. Mula sa big screen, gearing up naman for their TV comeback ang Denjen para sa upcoming series na Sanggang Dikit. Kamusta kaya ang first taping day? Mahichika kay Lars Santiago.
Mainit ang suporta ng libu-libong kapuso sa comeback sa big screen nina Jenilyn Mercado at Dennis Trillo para sa pelikulang Everything About My Wife. Showing ito sa 209 cinemas nationwide at isa sa mga mall ang binisita ng DenJen. Nakakatuwa na nakaka-relate sila dun sa mga eksena. Tawang-tawa sila sa mga nakakatawang scenes. Natutuwa naman kami na masaya silang lumabas ng sinihan. At syempre may baon na kwento at aral. Bukod sa pelikula, pinaghahandaan na rin ng Kapuso Royal Couple ang kanilang pagbabalik TV. Dahil matagal na hindi nag-taping para sa anumang series si Jenilyn, medyo nangaparaw siya sa first taping day niya sa bago nilang serye ng asawa niyang si Dennis. Hindi nawawala yung first day jitters kasi talaga pagkaunang araw medyo may kaba talaga, tapos natataranta ka, hindi mo masyadong ma-memorize yung linya, ganun sa umpisa. So hopefully, sa second day, wala nang ganun. Hindi lang prepared, kundi excited si Jen sa paggawa ng mga maaksyong eksena, lalo't kasama niya sa paggawa ng action routine si Dennis. Siyempre, importante yung training para, makabisado namin yung mga paghawak ng barel, tamang posture, tamang form, yung mga parts din ng barel, importante na kabisado namin. At dahil si Jenilyn pa lang ang may schedule sa first taping day ng Sanggang Dikit, si Dennis daw muna ang naiwan sa bahay para mag-alaga sa kanilang anak na si Dylan. Si Dylan, sinasanay na namin na, pupunta na ng work si mom. Ganyan. Okay. Naiintindihan naman na niya. Tsaka madali siyang kausap. Yung pag sinabi mong work, okay mom, see you later. Ganyan. Bye! Lar Santiago, updated sa showbiz happening. Hindi raw dahilan para ikabahala ang insidente ng pagdukot sa isang estudyanteng Chinese ayon sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. Pero ayon sa iba pang grupo ng mga negosyante, mas mahirap maghikayat ng mga mamumuhunan kung may lamat ang peace and order ng bansa. Nakatutok si Maki Pulido. Noong dekada 90, maraming Filipino-Chinese ang tinarget ng mga kidnap for ransom group. Nagdulot ito ng matinding takot sa mga negosyante bago natigil ng otoridad. Nito lang February 20, kinidnap ang isang Chinese student, pinutol ang kanyang daliri bago palayain at patayin ang kanyang driver. Sabi ng DILG, may kinalaman sa Pogo ang kumidnap sa Chinese student. Kung ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry ang tatanungin, hindi raw ito dahilan para mabahala. Isolated case daw ito at walang epekto sa kumpiyansa ng mga namumuhunan. It's just isolated naman, hindi naman all over in the Philippines. So, para sa akin, okay lang yan. Every isolated dahil ito mga pogo, mga remnants, mga loko-loko. Para naman sa Philippine Exporters Confederation at Philippine Chamber of Commerce and Industry, mas mahirap maghikayat ng mga mamumuhunan kung may lamat ang peace and order ng bansa. Nag-uusap-usap kami sa mga business associates, no? And it looks like they're really concerned. How can we even encourage investors to go to our country if we cannot even guarantee them of their safety? Pero higit daw sa problema sa peace and order, mas malaki ang epekto sa negosyo ng red tape, presyo ng kuryente, presyo ng langis at iba pang hamon sa pagnenegosyo. Napakamahal po yung kuryente na binabayaran natin sa Pilipinas. Dapat mabawasan yan. Kasi yung mga investors, mga malalaking negosyo that will come in, require a lot of electricity. Isang concern nila sinasabi, number one, ulit-ulit, yung erratic policies na papalit-palit in terms of yung mga investment policy, even labor laws. Hindi lang foreign investors ang may problema dyan, kundi mga small and medium enterprises sa bansa. Sa negosyo ni Josephine C., sakit sa ulo sa pagpapalago ng negosyo ang pagkuha ng mga permit hanggang local supply ng mani na kanilang ibinebenta. Imagine, we are selling peanut, diba? Imagine, here sa Pilipinas, hirap na hirap tayo sa pag-harvest ng peanuts, and yung pagbuka pa lang ng peanut, yung pagbalat pa lang ng peanut, we don't have that enough technology. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.
Nagbabala ang ilang eksperto sa posibleng epekto ng pag-delay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bukod sa posibleng kaso sa Senado, pinangangambahan din ang paghihimasok ng ibang bansa. Naunang iginit ng Senado na hindi sila pwedeng maglitis ng nakareses. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa mungkahing timetable ni Senate President Chis Escudero, sa Hulyo pa sisimulan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. We are acting on it prudently. We are not rushing, but neither are we delaying. Pero babala ngayon ng ilang eksperto sa konstitusyon, posibleng maharap sa mga kaso ang Senado kung hindi agad simulan ng impeachment trial. Nakasaad kasi sa konstitusyon na ang impeachment trial shall forthwith proceed o agad-agad mangyari pagkatanggap ng Senado sa Articles of Impeachment. I don't agree that it should be postponed to July. They violated or did not follow constitutional mandate. They're accountable. So someone can file a case against the senator judges? I think so. Simulan nila. Kahit hindi matapos, at least mas sigurado na yung susunod na mga hukom, yung susunod na set of senators will have the duty to continue it. Pangamba pa ng ilan kung madelay pa ang impeachment trial, baka may bansang makialam para mabago ang opinyon ng mga tao. If they can just capture a presidential that will change foreign policy, di ba? That is going to be a very good investment on them. Kung magpasok sila ng ganong kalaking pera, lalo na using social media and AI, and kaya nilang isway yung public opinion. Sara Duterte is known to be, as her father was, close to China. Natalakayan dahil isa sa mga parusa sa mga nahahatulang guilty ay habang buhay na ban sa pag-upo sa gobyerno, bukod sa pagkakatanggal sa pwesto. Kung may iba pang gustong habulin sa bise, pwedeng idaan yan sa ibang kaso. Pag once na na-convict na po siya sa impeachment, pwede naman pong kasuhan sa ombudsman. Bukod sa bise, may ibang politiko rin umano ang makikinabang sa delayed trial. Yung impeachment will also be a good opportunity for some people to become presidentiable. Diba? Sisikat sila. And maybe some of them want that to happen closer to the 2028 elections rather than now. Habang wala pang trial, ay tuloy ang paghahanda ng House Prosecution Panel. Tutulungan sila ng binuong impeachment secretariat ng Kamara. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, maraming lugar ang nakaranas ng mas mataas sa karaniwang dami ng ulan ngayong Pebrero. Sa datos ng Pag-asa mula February 1 hanggang kahapon, halos buong bansa ang nakapagtala ng above normal rainfall o maraming pag-ulan. Karamihan dito nasa Luzon at Visayas na pinaka-napuruhan ng epekto ng shear line. Magtutuloy-tuloyan sa pagpasok ng Marso bukas, kasabay pa rin ang pag-iral ng amihan at easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan bukas sa ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western at Eastern Visayas, pati sa malaking bahagi ng Mindanao. Halos ganito rin ang lagay ng panahon sa linggo, pero kalat-kalat na lamang ang mga pag-ulan. Nananatili namang mababa ang tsansa ng ulan sa Metro Manila, pero ingat pa rin kung may lakad. Samantala, para sa mga bakasyonista ngayong weekend, narito ang forecast sa iba pang lugar kasama ang mga madalas pasyalan ng mga turista. Saan ba ang inyong destinasyon, maging handa pa rin sa tsansa ng ulan. Sa ngayon, wala namang namamataang bagong sama ng panahon o bagyo. Puno ng tawa, saya at prizes ang month-long anniversary celebration ng Family Feud. Bueno mano sa Monday ang paglalaro ng host ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Mahichika kay Aubrey Carampel. Bago pa ang inaabangang pagsisimula ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition ng GMA at ABS-CBN, ang PBB hosts na sina Bianca Gonzalez, Robbie Domingo, Melay Cantiveros at Gabby Garcia
masusubukan muna ang galing sa pagsagot sa survey questions sa pinakamasayang kapuso game show na Family Feud na mapapanood sa Lunes. Actually, first time lang namin magsama-sama today. Na kompleto. Super excited. Lalong-lalo na it's our first time to be part of the show. Definitely, I'm so very excited and I just can't hide it. Siyempre, excited na rin daw sila sa magaganap na big reveal kung sino-sino nga ba ang mga celebrity na papasok sa bahay ni Kuya. Exciting, tsaka history itong gagawin ng PBB because it's the first collab ng ABS and GMA featuring our Sparkle artists and Star Magic artists. Kaya I'm so proud to be part of this collab. Even us, hindi namin alam kung sino yung papasok kasi last to know kami. Even on the launching day, doon kami na, siya pala yun. So pare-pareho tayo magugulat kung sino ba yung mga posibleng pumasok from GMA and from ABS. Actually, yun ang trivia. Kapag celebrity edition, ang nakalagay sa script namin ay first letter lang ng pangalan. Malalaman lang namin bago sumalang sa live yung buong pangalan. Si Melay naman may wishlist daw ng mga gusto niyang housemates. Meron akong listahan na galing dito sa Sparkle at galing din sa Star Magic and dito parang kasama ka doon. So talagang excited na tayong lahat kung ano riot talaga to sa loob ng bahay ni Kuya. Ang Family Feud host na si Dingdong Dantes, warm welcome naman ang ibinigay sa PBB hosts and housemates. Ito raw ang kanilang Buena Manong anniversary episode this March. Ang tema raw ng month-long anniversary celebration ay more tawa, more saya, at more premyo. Dahil bukod sa contestants, may chance ding manalo ang viewers at maging ang studio audience. Exciting din daw ang lineup of guests kabilang ang ilang sikat na comedians. Mula umpisa ng March hanggang dulo talagang we will use the whole month of March to honor the 3rd year anniversary of Family Feud dahil ito'y pasasalamat natin sa lahat ng mga sumuporta magmula day 1 at masaya lang po kami nakakapagbigay kami ng entertainment sa inyo gabi-gabi. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. 73 araw bago ang eleksyon 2025, marami sa mga nangangampanya sa pagkasenador ang tumalakay sa mga plano nila para sa kabuhayan ng mga Pilipino. Nakatutok si Mariz Umali. Idiniin ni Congresswoman Camille Villar ang halaga ng pagbibigay trabaho at suporta sa maliliit na negosyo. Digitalization kontra underemployment ay tinutulak ni Benher Abalos. Pag-invest sa irigasyon ay sinusulong ni Makati Mayor Abby Binay para sa food security. Si Ping Lacson binigyan diin ang budget reform para mas maabot ang LGUs. Murang kuryente sa tulong ng nuclear power plant ay tinutulak ni Manny Pacquiao. Direktang pagbili ng gobyerno sa magsasaka at mangingisda ang balak ni Tito Soto. Pagkakaroon ng corporate farming ang nais sa Senador Francis Tolentino. Sa Zambales, idiniin ni Jerome Adonis sa pulong sa mga manggagawa na di sapat ang minimum wage. Pag-iit ng karapatan sa lupa ng mga Aita sa Zambales ang iginiit ni Ronel Arambulo. Si Mimi Doringo pinakinggan ang hiling ng mga katutubo na paaralan, ospital at iba pa. Sa Pasig, dagdag na tulong para sa mga jeepney driver ang isinulong ni Bam Aquino. Kahapon, nag-ikot sa palengke, terminal at port sa Zambales si Franz Castro. Nakausap din ni Amira Lidasan ang ilang driver at vendor doon. Kabilang sa ikinampanya sa antipolo ni Senador Pia Cayetano ang edukasyon at women empowerment. Hinikayat naman ni Senador Bato de la Rosa ang local legislators na tugunan ang problema sa droga. Paglapit ng medical services sa liblib na lugar ang plano ni Senador Bongo. Dagdag benepisyo para sa barangay officials naman ang isa sa binigyan diin ni Senador Amy Marcos. Sa Camp Aguinaldo, isinulong ni Ariel Querubin ang mas mataas na pensyon para sa retirees. Habang nag-ikot naman si Willie Revillame sa Binyan, Laguna. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, pinagkakatiwalaang employer sa industriyang media at communications, ang GMA Network. Number 1 employer sa nasabing sektor ang GMA. Base sa listahan ng resource platform na Prospel Philippines para sa top 100 graduate employers for fresh graduates.
Number 34 naman ang Kapuso Network sa ranking ng lahat ng industry sectors. Ayon kay GMA Network First Vice President for Human Resources, Jerome Apolona, magpapatuloy ang GMA sa pagbibigay ng mentorship and development sa mga tauhan nito para masigurong mabibigyan sila ng oportunidad. Hindi lang din trabaho ang gustong ipantay ng GMA na 75 taon na sa industriya, kundi maging ang kinabukasan ng Philippine media. Pinag-aaralan na ang pagdedeklara ng dengue outbreak sa Cavite. Sa unang 2 buwan ng 2025, lumobo na sa mahigit 3,000 ang kaso. Nakatutok si Darlene Kai. 6 na araw hindi mapakali si Michelle dahil ang 7 taong gulang na anak niyang si Nico nilagnat, tumamlay, nawala ng ganang kumain, nagsuka at nagdumi, halos 3 linggo na ang nakalilipas. Prior to that, may ubo talaga. Ubo yung, kasi pag kapag inuubo, lagnat na agad talaga siya. So, yun, sabi ko. Pero, nung maramdaman ko na iba, naghinala rin naman ako, kaya pina-check up ko na. Kalaunay nagdugo ang kanyang gilagid at nagka-rashes o pantal. May severe dengue na pala si Nico. Umabot sa critical level ang platelet count niya. Naagapan naman ang sakit ni Nico at tuluyang gumaling. Isa lang si Nico sa mahigit 3,000 dengue cases sa Cavite ngayong taon. Mas mataas ang mahigit 400% kumpara sa parehong panahon ng 2024 ayon sa Cavite Provincial Health Office. Ngayong taon, pinakamataas sa Imus kung saan nakatira ang pamilya ni Nico at kung saan nagdeklara ng dengue outbreak noong 2024. Sabi ng Imus City Health Office, Nobyembre pa nila napansin ang pagdami ng dengue cases. Mahigit triple ang itinaas ng dengue cases doon kumpara noong 2024. By January this year, we were saddened because of the fact that there was an increase of dengue cases again. So all the while, we thought that what we are doing are already sufficient. Gaya rito sa Imus, napansin na raw ng provincial government ng Cavite yung pagtaas ng bilang ng dengue cases noong nakaraang taon pagkatapos tumama ng sunod-sunod na bagyo. Sa ngayon, pinag-aaralan pa raw nila yung pagdedeklara ng dengue outbreak sa buong Cavite. Patuloy daw ang cleanup drives, misting at fogging operation sa Cavite. Ang Imus City Health Office namigay sa mga paaralan ng insect repellent lotion at mosquito nets na may insecticides. Nag-convene po kami upang ang mga municipal and city health every week po ay meron tayong dengue fever surveillance monitoring dashboard. Ang usaping dengue po kasi ay responsibilidad natin lahat. At sana po ay huwag natin hintayin na may magka-death niya bago tayo kumilos. Concerted effort po ito ng buong community at sana po ay maituro natin sa community kung ano ang hahanapin, ano ang pupuksain. Sa buong bansa, mahigit 52,000 ang dengue cases ngayong taon. Mas mataas ng 64% kumpara sa parehong panahon noong 2024. Pero, bahagya na raw bumababa nitong mga nakaraang linggo. Mas mababa rin ang bilang ng mga namamatay dahil sa dengue ngayong 2025. Sa bawat 1,000 dengue patient, 3 hanggang 4 ang namamatay. Maglinis, yung self-protection measures, tsaka early consultation. Ang lagnat na mataas ang temperatura, 40 degrees pataas, kahit first day pa lang po. Itanong nyo na po yan, libre naman po yung konsultasyon. Mas mabuti na pong alam natin para maagapan kaagad. Sinisiguro raw ng Health Department na handa ang mga ospital sa bansa para tanggapin at gamutin ang dengue patients. Ibinalik na rin ang dengue fast lane sa mga pampubliko at pribadong ospital. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. From visuals to vocals, level up ang husay at looks ng SB19 sa newly released music video ng kanilang bagong single na Damn! May chika si Nelson Canlas. Long-haired Stel, Josh in his blonde era, at Pablo na mas maikli ang buhok. Ilan lang ito sa new look ng members ng SB19 sa kanilang comeback. With the new look, I guess, matagal na po kasi namin pinlano talaga po yung ganitong concept. So, para maging makatotohanan siya, I think na-feel ko na magpahaba talaga ng hair just to stick dun sa concept, sa brand na ilalabas namin. Matagal ko na po siyang plano, but of course, with our country na sobrang init, hindi talaga siya natutuloy. Kasi tinatry ko siya before, pero once humaba siya, papagupitan ko na kagad.
Sa music video ng comeback single na Damn ng P-Pop Kings, literal na medieval kings sina Pablo, Justin, Josh, Ken, at Stel. Pagpuri ng fans, tila pa-level up ng pa-level up ang concept ng SB19. The longest time, yung tanong po talaga dyan, paano mo hihigitan yung sagad na? Laging tanong namin, paano ba natin hihigitan yung sagad na? Paano ba tayo makakapag-explore and try to top off what we've released from the past? Nandito po kami sa point in life na, yeah, kilala kami ng mga tao, nasa limelight kami, comfortable kami sa situation namin. Pero to be able to surpass what we have right now, kailangan namin mag-take risk. May kanya-kanyang powers ang members sa video. Symbolic din daw ito kung paano nila gustong i-empower ang 18, ang kanilang fans. Yes po, sa fans, pero not just for the fans, but I feel like para po sa mga nangangarap po talaga in general na kung ano yung gusto nilang gawin na parang gawin po nila. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. This is it, mga kapuso. I am deeply honored to share my music sa kauna-unahang collaboration ng Star Music and GMA Music. Maraming salamat po sa aking Sparkle family for this opportunity. Mga kapuso, Reyna is coming your way very soon. Sa March 7 na po yan. And that ends our week-long chikahan. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Michelle Marquez D. Happy weekend mga kapuso! Miss Vicky, Sir Emil. Congrats, Michelle! Abangan namin yan. Thanks also, Michelle. Wow, at March na tayo bukas. Kaya see you March. March 1. Yes. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.